So, alam nyo ba mga kamamay, may mga bagay talaga na kapag ginawa mo o naging ganito ka, grabe ang magiging tama sa isang lalaki. Yung tipong kababaliwang ka niya, lagi kanyang hahanapin, ikaw palagi yung magiging bukang bibig niya sa araw-araw. Di ba mga girls, gusto nyo na mangyari yung mga ganong bagay at sitwasyon pagdating sa inyong relasyon? Okay, so mga kamamay, sa videong ito, gawin mo ang mga bagay na to upang maging sobra ang tama sa iyo ng isang lalaki. Okay? So mga kamamay, isa lang palaging hinihiling ko sa inyo, if ever na gusto mo yung mga ginagawa kong videos, kung gusto mo yung mga love advice na sineshare ko sa inyo dito sa ating channel, isa lang ang hinihiling ko. Wala namang pong bayad to. Don't forget to click the subscribe button at i-like ang video ito. Kung magko-comment ka, mas maganda. Para sa ganon, magkakilala tayo, nagre-reply naman po ako sa inyong mga katanungan. So at this moment of time, simulan na po natin mga kamamay. Napiyak-piyak pa ako So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay lubos na mabaliw, okay? At sobra ang tama sa iyo ng mga ito. So number 1, gawin mo na ang oras mo ay limitado at sapat lang pagdating sa kanya. Yes mga kamamay, alam nyo ba na napakagrabe ang tama nito sa isang lalaki? Ano po ba ang maihahatid nitong advantage pagdating sa iyo at ang isang lalaki ay mababaliw? Alam nyo mga kamamay, kapag po limitado lamang, sapat lang ang oras na ibinibigay nyo sa isang lalaki, tumataas po ang pag-iisip nito sa inyo. For example, sa umaga lang kayo mag-uusap. For example, may ginagawa ka, may gagawin din siya. Mas maganda, sa umaga, mag-usap kayo habang hindi pa busy. Pag-usapan nyo kung ano yung mga mangyayari sa maghapon. Okay, pwede mo siyang kamustahin, pwede mo siyang sabihan na mag-ingat ka maghapon na, ganito, ganyan. At kung ano pa mang mahalagang sasabihin mo. Okay, doon, sa limitadong oras na yon, yun lang ang gagamitin mong oras pagdating sa kanya. Nothing more, nothing less. Hindi ka sumobra, hindi ka naman nagkulang. Kinausap mo siya, one time a day, hindi ka nagparamdam, maghapon, tataas ang pag-iisip, ang curiosity ng isang lalaki. For example, ang isang lalaki nasa trabaho, nag-break time, iisipin ka niya, ano kayang ginagawa ni Honey ngayon? Ano kayang ginagawa nun sa oras na to? So magtatanong siya, wala kang chat, wala kang paramdam. Magtataka yun. Siya ngayon ang maghahanap sa iyo. Chat-chat ka na, tatawagan ka niya, kamustahin ka niya. So, ganun lang ang gagawin mo sa araw-araw. Mag-uusap kayo ng ayos, okay? Tapos magiging busy ka na sa mga careers mo, sa negosyo mo, sa pinagkakaabalahan mo. Yun lang. Ganun lang kasimple mga kamamay. Hindi mo kailangan sobrahan. Kabaliktaran nito kapag ka masyado kang makulit. Hindi pa umaalis ng bahay ang asawa mo, may chat ka na kagad. Nasa biyahe pa lang papuntang trabaho, ang dami mo ng bilin, ang dami mo ng katanungan. Pagbukas ng cellphone ng mister mo, ng jowa mo, ang dami niyang kailangan sagutin. Nakakaboring yon. Sa halip na siya ay makapagpahinga ng maayos, sa halip na siya ay makapagtrabaho ng maayos, ay hindi. Sa break time niya, wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-reply sa iyo. Sa halip na nagpapahinga siya. Okay, hayaan mo siyang isipin ka. Hayaan mo siyang magtanong, magtaka, at hayaan mo rin siyang automatic na mag-message sa iyo. Hindi mo siya inuobliga na mag-reply sa iyo, na hawakan ng cellphone niya. Siguro, kahit masama ang pakiramdam niya sa trabaho, pipilitin niyang hawakan yung kanyang cellphone Kasi nga, meron siyang dapat basahin, meron siyang dapat replyan, ang dami mong message, ang dami mong text na dapat nagpapahinga siya doon. Okay, hindi naman po biro ang magtrabaho lalo na kung masyadong mabigat ang trabaho. Yung iba nating mga kalalakihan dyan ang trabaho sa construction. Yung iba dyan, sabihin na natin kahit nasa kumpanya, pagod na pagod. Yung iba kahit nasa magandang trabaho, kahit nakaupo, kailangan din nilang magpahinga. Yung iba dyan, maghapon, nakababad, nakatutok sa computer, kailangan din nilang umub-ob at magpahinga. Pero kung masyado kang makulit, hindi nila magawa yon. Kahit gusto nilang magpahinga, inuuna ka nila. Okay, kaya nga yung ibang mga kalalakihan dyan, kapag ka talagang, alam mo yun, kahit wala silang ginagawa, mas pinipili nilang magmuni-muni na lang kaysa replyan ka. Kasi ang dami, nakaka-stress, tapos inaaway mo pa. Okay, sana kung good vibes yung mga message mo. Baka mamaya, sa halip na mga good vibes ang message mo, awayin mo pa. Okay? Dahil sa kung ano-anong mga dahilan, inaaway mo pa.
Okay? So mga kamamay, kailangan sapat at limitado lamang ang oras na ibigay mo sa isang lalaki para sa ganon, maging grabe ang tama niya sa'yo. Alright? So number 2, kapag nag-aayos ka na, at isa pa, kapag magaling kang pumorma. Yes, mga kamamay, magiging grabe ang tama sa'yo ng isang lalaki kapag kaganyan ka. Ikaw yung babaeng minahal niya pero hindi ka tumitigil mag-ayos at magpaganda sa araw-araw. Kapag kaganyan ng isang babae, mga kamamay, walang araw na hindi ka mamahalin ng isang lalaki. Walang araw na talagang hindi siya ngingiti pag nakita ka. Pero kung ikaw yung babaeng nasa bahay na nga lang, hindi pa mag-ayos ng sarili, nasa bahay na nga lang, nalolo siyang pa, ano na lamang magiging expectation ng isang lalaki sa'yo, di ba? Wala. Uuwi galing trabaho, anong itsura mo? Sabog-sabog ang buhok, nandiyan pa ang panis na laway, di ba? Sino ba namang lalaki ang gaganahan sa'yo pagka ganyan? Hindi ka hahanapin, baka kaya pala ginagabi ng uwi ang asawa mo dahil sa, okay, losyang ka na, di mo man lang maayos ang sarili mo. Tapos pag kinausap mo ang asawa mo, hindi ka pa nakakapag-toothbrush. Mga girls naman, panatilihin nyo ang pag-aayos. At the same time, yung galing nyong pumorma. Yung iba dyang mga girls, kung hindi kayo kagandahan, pango ang ilong ninyo, masyado kayong okay, maitim, o kaya naman hindi nyo masyadong maiparibad ng inyong mga buhok, eh bakit hindi po sa ganda ng katawan at forma nyo daanin? May mga babaeng ganyan, kahit hindi masyadong kagandahan, pero pagka ay nag-outfit check, naku, napakaganda, napakalakas ng dating. Tandaan nyo mga kamamaya, hindi lang sa itsura nakikita ang ganda ng isang babae, kundi kung paano madalhin ang iyong sarili. Kaya kung ikaw ay isang babaeng magaling pumorma, passionista, nag-aayos pa, dadaigin nyo pa yung mga babaeng maganda. Tandaan nyo yan. At isa yung dahilan mga kamamay kung bakit magiging grabe ang tama sa'yo ng isang lalaki once na ginawa mong mag-ayos at ayusin mo rin ang forma mo. Okay? So number 3, dahil mahusay ka sa kama. Yes, mga kamamay, hindi ito mawawala sapagkat talagang ito ay ingredients at recipe ng isang relasyon. Kapag ka ginagalingan mo, ini-improve mo yung kakayahan mo pagdating sa labing-labing, malamang sa malamang, magiging grabe ang tama sa iyo ng isang lalaki. Hindi ka maaalis sa kanyang isipan. Palagi kanyang iisipin lalo na kung kayo ay bago pa lamang sa isang relasyon. Lalo na kung 1 time, 2 times, or 3 times nyo pa lamang ginagawa yung labing-labing, tapos sinindak mo na kagad siya. Malamang sa malamang mga kamamay, baka hindi makakatulog yung mga yan. Lagi kang hanapin ng mga yan. At magiging grabe ang tama sa iyo ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya mga kamamay, i-improve po ninyo yan. Hindi yung kung kaya lang kayo iniwan ng inyong mga previous na jowa, na asawa, dahil dyan, mga kamamay, baguhin nyo yung sistema ninyo. Ito na yung oras para i-improve ninyo. Alam nyo dyan kayo iniwan, bakit hindi nyo gawan ng paraan? Alright? So next, dahil ikaw yung babaeng madiskarte sa buhay. Yan mga kamamay. Isa rin po ito, napakalaki po ng itutulong nito upang maging grabe ang tama at pahalagahan ka ng tama ng isang lalaki. Mga kamamay, ikaw dapat yung babaeng madiskarte sa buhay. Gawan mo ng paraan na matulungan ng asawa mo. Hindi lamang sa gawaing bahay, kundi maging sa pinansyal na problema. Tandaan niyo mga kamamaya, ang pera ay nagiging ugat ng mga tampuhan, ng mga paghihiwalayan. Tandaan niyo yung mga kamamay, alam ko hindi dapat gawing issue ang pera pagdating sa isang relasyon, pero kailangan niyo rin namang gawa ng paraan na magkaroon kayo ng inyong mga sariling racket. Matulungan yung inyong asawa pagdating sa pinansyal, sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, ang isang lalaki ay masyadong na-amaze sa mga babaeng ganyan. Yung mga babaeng madiskarte sa buhay, yung mga babaeng kahit nasa bahay lang, kayang gumawa ng kahit konti, makatulong man lang sa kanyang partner o sa mga gastusin sa bahay. Kapag naging ganyan ka kamamay, ang isang lalaki ay magiging masaya at magiging grabe ang tama nito pagdating sa iyong partner. Lubos kanyang mamahalin, lubos kanyang iingatan, at nakikita niya na mahal mo talaga siya kasi tinutulungan mo siya. Pero kung kabaliktaran nito mga kamamay, hindi ka na nga nakakatulong, perhisyo ka pa, sakit ka pa sa ulo, masyado ka pang maluho, nagsusugal, toxic pang ugali mo, ano na lamang magiging trato sa'yo ng isang lalaki. Di ba? Hindi ka niya pahahalagahan. Hindi siya mababaliw sa'yo. Baka nga mamaya,
Iwanan ka na niya. Baka nga mamaya, ipagpalit ka na niya. Hindi yun malabo, mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, ngayon pa lamang, maging madiskarte ka sa buhay. Malaki yung maitutulong yan pagdating sa inyong relasyon. So next, alamin mo yung mga bagay na bagay sa'yo. Yes, mga kamamay, alamin mo yung mga bagay na maaaring maging suit para sa iyo. Anong example nito? Yung inyong pananamit. Okay? Yung inyong hairstyle. Yung inyong pag-aayos. Alamin nyo yung mga bagay sa inyo. Baka mamaya, okay, lalabas kayo ng bahay. Gagala kayo, magkakaroon kayo ng quality time, mag-asawa. Manonood kayo ng sine. Pero paglabas mo ng bahay, anong suot mo? Yung mga, okay, oversized na damit. Yung ganito kahaba ang manggas. Tapos ang pantalon mo, nakatupi pa sa ilalim. Di ba naman yan? Ang medyas mo, kulay puti. Ano ba namang datingan yan, mga kamamay? Ano bang pormahan yan? Alamin mo yung mga bagay na bagay sa iyo. Alamin mo kung ano bang mga damit ang bagay sa iyo. Hindi yung kung ano na lang, nagmumukha ka tuloy manang paglalabas kayo. Nagmumukha ka tuloy losyang. Kala mo may anak ka ng 12, susuot mo. Alamin mo yung mga bagay na bagay sa iyo. Yung makeup mo, okay? Alam mo naman na ang mata mo ang liit-liit. Tapos, OA pa yung ano mo, yung eyeliner mo. Di ba? Yung kilay mo, alam mo naman na sobrang nipis, pinanipis mo pa. Alamin niyo mga kamama, yung mga bagay na bagay sa iyo, makeup, damit, sapatos. Favorite mo sapatos yung ano pang sinaunang sapatos, yung may mga palamoy-may pa sa ibabaw. Mga kamamay, alamin niyo po yan. Makakatulong po yan. Kapag po kasi lumabas kayo, magkasama kayong magjowa, kung ang inyong mga sinusuot, ang inyong makeup ay hindi ayon sa inyong itsura, hindi ka kababaliwan ng isang lalaki. Baka nga mamaya, hindi na makaharap sa ibang tao, sa kanyang mga kaibigan yung lalaki dahil overacting yung OA, masyadong OA ang inyong makeup, ang inyong suot. Di ba? Kulang na lang sabihin sa inyo ng inyong partner ay huwag na kayong tumuloy sa inyong lakad dahil ganyan ka. Kaya mga girls, may mga kaibigan naman kayo, may salmi naman sa inyo, tingnan nyo ng maayos. Okay? So next, dahil meron kang respeto sa sarili mo. Tandaan nyo mga kamamay, napakahalaga nito. Ito ay isang dahilan upang irespeto ka ng isang lalaki, upang mas mahalin ka ng isang lalaki, at upang mas maging grabe ang tama sa iyo ng isang lalaki. Alam nyo mga kamamay, ang respeto, alam ko, ibinibigay mo yan sa asawa mo. Ibinibigay mo yan sa ibang tao. Ibinibigay mo yan sa mga mahal mo sa buhay. Pero huwag mo sana kalilimutan na unang-unang ibigay mo yan sa iyong sarili. Kamamay, bakit naman? Mas mahalaga siguro kung sa iba ko nilang ibigay yung respeto. Huwag na lang sa akin sarili. Alam niyo mga kamamay, kung wala kang respeto sa sarili mo, hindi ka mamahalin ng isang tao, hindi ka pahalagahan ng mahal mo sa buhay. Bakit kamamay? Sapagkat masyado mong inaabuso ang sarili mo. Okay lang na saktan, okay lang na abusuhin ka ng ibang tao sapagkat yun ang pag-aakala mo. Okay lang na ako ang masaktan kaysa yung ibang tao. Sa palagay mo, respeto ka nila. Hindi po mga kamamay. Bakit? Hinahayaan mo lang na abusuhin ka. Hinahayaan mo lang na utuin ka. Sapagkat payag ka lang ng payag. Hinahayaan mo lang siya na saktan ka. Hinahayaan mo lang siya na napagtaksilan ka. So walang respeto pagdating sa sarili mo. Pero kung ibinibigay mo ang respeto mo sa sarili mo, yung tipong hindi ka pumapayag na sinasaktan ka, na nagtitiis ka, na niloloko ka, at kaya mo silang iwanan in case na gawin nila yun sa'yo, hindi nila yun gagawin sa susunod na pagkakataon pa muli sa iyo. Kaya yung respeto makukuha mo sa iba kapag ka nagbigay ka ng respeto sa sarili mo. Kaya mga kabamay, kung gagawin mo lamang na ibigay ang respeto sa sarili mo, dyan ka mas pahalagahan at mas magiging grabe ang tama ng isang lalaki sa iyo. Okay? So next, dahil may kakayahan kang lumayo at mang-iwan kapag ka sumusobra na siya. Yes mga kabamay, tandaan nyo, kapag ka nagagawa nyo po at kaya nyo pong gawin yan pagdating sa isang relasyon, yung tipong hindi po kayo nagtitiis sa isang sitwasyon na alam nyo hindi kayo masaya, kaya nyong lumayo, kaya nyong mang-iwan, kaya nyong maglaylo sa isang relasyon, kapag ka ganyan kayo, talagang kababaliwan kayo, katatakutan kayo ng isang lalaking mawala sa kanilang buhay, sapagkat hindi ka basta-basta. Alam mo kamamay ang magiging dating o feedback or impact nito pagdating sa isang lalaki? Nagkakaroon ng takot ang isang lalaki sa kanyang sarili na gumawa ng pagkakamali, na iwanan ka, na maghanap ng iba sapagkat ikaw yung babae na kaya mong lumayo, iwanan siya
kahit mahal mo pa siya. Mga kamamay, yan yung mga bagay na kailangan nyong gawin upang maging grabe ang tama, kabaliwan, kahumalingan ka, pahalagahan at matakot ang isang lalaki na iwan ka. Sana mga kamamay, makatulong ang mga advice na ito sa inyong relasyon at maging masaya ang inyong pagsasama. So mga kamamay, mega shout out sa lahat ng ating mga viewers ngayon. Maraming salamat. Kung magko-comment ka, i-comment mo naman dito para makilala kita. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Huwag nyo kalilimutan yan. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang po kayo. Nagre-reply po ako. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.